Yung ating pong tatalakayin o tanong na ipaglilingkod ngayon ay galing po ito sa ating follower, si Brother Denver Tupal. Pero ay ni-remind ano siya na mayroong tanong daw. Sabi niya rito, nakita ko po dati sa tanong ni Brother Erwin de la Cruz, paano daw naging moral law ang Sabat? Hindi ko ito nakita na mayroong ganun si Brother Erwin. Hindi sa muli na nating papakialaman or kaya ay sabihin na papasaringan na naman yung tao, kundi sasagutin natin kung paano sa ating understanding ay itong Sabbath ay kasama sa moral law. Hindi po yung Sabbath lang yung sasabihin natin moral law, kundi kasama po siya sa moral law. No? Alam ko na mayroon yung mga magandang paliwanag dito si Brother Gomer, pero bago ko ibigay sa kanya, ay kinuha ko po yung definition ng ibig sabihin ng moral law. Ano? Ang programang ito ay dati na tumalakay. Ginamit po natin ilang mga scholar katulad ni Socrates na binanggit niya yung Ten Commandments as moral law. Ano? So bakit ba mayroong mga scholar, Bible scholar na ginamit yung salitang moral sa 10 utos? Which is, kasama doon yung Sabbath. Sa isang pamilyar na dictionary na ginagamit sa iba't ibang lugar, at kahit sino gumagamit nito, yung Merriam-Webster Dictionary, Definition of Moral Law, ayon sa Merriam-Webster. Ang sabi ko dito, a general rule of right living. Yan, a general rule of right living. Especially, such a rule of group or of rules conceived as universal and unchanging and as having the sanction of God's will, of conscience, of man's moral nature, or of natural justice as revealed to human reason, the basic protection of rights in the moral law based on man's dignity. Ayan. So dito ay makikita natin malinaw na ang definition ng moral law, sabi diyan, ito daw rule of group of rules conceived as universal and unchanging and is having the sanction of God's will, of conscience, of man's moral nature, or of natural justice as revealed to human reason, the basic protection of rights in the moral law based on man's dignity. So, yan po. Dito naman sa legal dictionary, kung tawagin, ganito naman ang kanyang definition. Moral law is a system of guidelines for behavior. These guidelines may or may not be part of a religion, codified in written form or legally enforceable. For some people, moral law is synonymous with the commands of a divine being. Ayan. For others, moral law is a set of universal rules that should apply to everyone. Yan ho ay mula sa legaldictionary.com. So, malinaw po dito mga kapatid, kung meron pong magsasabi na at hindi maniniwala sa tinatawag nating moral law, yung Ten Commandments, kasi naroon yung Sabbath, ay hindi natin alam kung saan ang kinuha yung kanyang definition.
marami din nagtatanong at tumututol na yung sa ng Ten Commandments, hindi naman daw yan moral law. Tapos may naghahanap ng talata kung ano-ano pa. So rito, ang Sabbath na sinasabi ng nagtatanong ay para bagang hindi ito moral. Parang sinabi na po natin mga kapatid na yung tatlong naunang utos bago yung Sabbath ay hindi rin yan moral. Baka kasi ang alam natin lang sa moral, ito yung ating ginawa sa ating kapwa. Hindi po yun ang definition. Kaya nga sabi dyan, no, moral law is a system, guidelines for behavior, synonymous with the commands of a divine being, a set for universal rules. So, malinaw dito. Yung unang tapyas ng bato, mga kapatid, ay alam natin na ito talagang ito, yung mga scholar po ginagamit yung moral laws sa Ten Commandments. So yung unang tapyas ng bato, kinalalagyan ito ng una hanggang ika-4 na utos. Ito yung huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin mo araw ng Sabat upang ipanginin. Ito po'y ating relasyon sa Diyos. Yung hindi natin pagtanggap ng ibang Diyos, yung hindi natin pagyukod, pagsamba sa kanila, yung hindi natin pagbanggit sa pangalan ng Diyos, ay masasabi ho ba natin na hindi iyon kasama sa moral? Kapag sinabi natin hindi moral ang Sabbath, ay di parang sinabi natin yung unang 3 utos ay hindi din po iyon kasama sa moral law. Ganun no ba mga kapatid ang ibig sabihin? So, dito sa definition ho nito, ay kita natin na iba ang sinasabi rito dahil ito po ay may kinalaman sa ating guidelines for human behavior. Synonymous ito sa commands of a divine being. So kung utos ng Diyos yan, pag sinabi ng Diyos, ganito, ganyan, consider po yan, lalo na pag may kinalaman po yan sa universal rules, ay yan po ay moral law. Ang hindi lang po kasama sa moral law ay yung hindi po universal rules. Halimbawa, exclusive lang ito sa isang lahi. Hindi yan. Hindi siya universal ang effect at ang bisa, mga kapatid. Pagdating po sa mga talata ng Bible, ay mayroon pong mga salin ng Biblia na mayroon tayong mababasang word na moral. Kasi baka yun ho ang hinahanap ng marami. Ay di magbibigay tayo ng mga verses sa Bible na mayroon pong mababasang word na moral. Kasi pag law ay madami. Sa 2 Samuel chapter 3 verse 18 sa International Standard Version, sabi rito, what Isbosheth said made Abner furious. So he replied, a dog's head for Judah, is that what I am? Up until today, I've kept on showing loyalty to your father Saul's dynasty, to his relatives and friends, and I haven't turned you over to David. But you're charging me today with moral guilt regarding this woman. So, nandiyan po yung word na moral guilt. Kasi pag sinabi mo yung moral, ito ay human behavior, ito po ay pagpapakita ng mabuti at masama na ginagawa. Kaya pag masamang ginagawa, immoral. Pagka mataas ang moral, ibig sabihin ay mabuti yung ginagawa. Pag mabumaba ng moral, ay marami ng kasalanan. So dito yung moral guilt na binabanggit dito regarding this woman, sabi po ang binabanggit. So meron po tayong mga mababasa
At doon sa Titus chapter 1 verse 8, same version, instead, he must be hospitable to strangers, must appreciate what is good, and be sensible, honest, moral, and self-controlled. So, meron pong word uling moral po dito. Doon naman sa 2 Peter chapter 1 verse 5, for this very reason, you must make every effort to supplement your faith with moral character, your moral character with knowledge. Ayun. So, dalawang bisis. At doon sa New American Standard Version, itong verse na to, dalawang bisis din binanggit yung moral. Now, for this very reason, also applying all diligence in your faith, supply moral excellence. And in your moral excellence, knowledge. O yan po, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15:33, New American Standard Bible, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Ayan, ang dami pong mga talata. Ano po mga kapatid? At sa Job 11:15 ay ganun din, no? Then, indeed, you could lift up your face without moral blemish, and you would be firmly established and not fear. Okay, so, kaya meron po mga translation na naglagay po ng word na moral kasi nga ito ay may kinalaman sa human behavior. Kung ito pong ating ginagawa, yung pong ating behavior ay kalugod-lugod ba sa ating kapwa-tao o sa Diyos. Hindi lang po sakop ng moral law ang ating relasyon sa ating kapwa. Siguro kasi nasabi na hindi pwedeng tawagin moral law ang Sabat o kasama sa moral law dahil nga sa parang sarili mo lang naman pakinabang ito, magpapahinga ka. Hindi po yan ang definition outside or inside the Bible ay hindi po tama yung ganun pong understanding. At kaya ay gusto kong ibigay kay Brother Gomer yung time para magbigay ng kanyang pananaw naman tungkol dito. Maraming salamat, Brother Johnson. Of course, yung tinatawag na moral, Brother Johnson, ito po ay masasabi natin siguro relative ito eh. Relative word po yung tinatawag na moral. Ano bakit ko nasabi, Brother Johnson? Of course, dun sa mga Buddhist, yung moral sa kanila yung sambahin si Buddha. Tama ba yun? Yun yung para sa kanila ay good moral na sambahin si Buddha. So, gusto kong maipaunawa sa inyo, mga kapatid, na yung word na moral. Pero, ito nga, dito tayo papasok ngayon mga kapatid. Bilang mga Kristiyano na may takot sa Diyos, ano bang ibig sabihin ng moral? No? Labas sa ibang mga pananampalataya. Siyempre kung ibang pananampalataya ang pag-uusapan natin, iba yung meaning nila ng moral eh. Katulad nga nung binabanggit natin, halimbawa sa Buddhism, halimbawa sa Hinduism, meron silang sariling definition kung ano yung moral at yung immoral, Brother Johnson. So, ang pag-uusapan natin, of course, dito sa loob ng Christianity. Pag Christianity ang pinag-uusapan ng moral, abay ang magdi-define ng moral, Brother Johnson, ay walang iba kundi yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ganyan lang po kasimple yan eh. Kaya ang sabi, sa isang talata ng unang Juan, sa 3:4, ito po yung definition ng immoral at ng moral eh. Ano ang sabi dito?
ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So ang ibig sabihin, Brother Johnson, kapag ang pag-uusapan natin ay mananampalataya, any kind of sin is immorality. Tama ba yun? Hindi natin po pwedeng sasabihin, mga kapatid, na mayroong kasalanan na against sa moral. Lahat ng klase ng kasalanan is immorality. Yun po yung katotohanan po dyan. At ang definisyon ng kasalanan ay walang iba kundi itong tinatawag na paglabag sa kautusan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, Brother Johnson, nung kanyang bigyan ng kautusan ang bayang Israel, ano ang sabi ng ating Panginoon? Pansinin po ninyo, sa talata ng sa Deuteronomio, sa 4, talatang 7 at 8. Ito po yung kaibahan ng bayang Israel sa ibang bayan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kaya ko sinabi na yung morality is relative, relative po yan, depende sa isang, kung ano yung kanilang roles dyan sa bansa na yan. Hindi ba, Brother Johnson? Yun po yung ibig kong sabihin. Dito, makikita po ninyo sa Deuteronomio 4:7, anong sabi ng ating Panginoon sa bayang Israel? Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. So yung pagiging bayan ng Diyos may advantage, ang sabi niya rito. At sa talatang 8, ito ang sabi niya, at anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid. Napansin niyo po ito? Compare sa ibang mga bansa, abay ang sabi ng ating Panginoon, sinong bansa, aling dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na ating inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. At dito sa mga kautosan na ito, Brother Johnson, kasama yung araw ng Sabat. Kaya nga, yung pagkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa tunay na Diyos is considered immorality within Christianity. Hindi ba? So, kasi nga, ito yung ibinigay na batas ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya, kung ikaw ay lalabag sa batas na ito, abay, magiging immoral ka talaga. Kasi nga, labag ka doon sa meaning pa lang ng moral, Brother Johnson, na ibinigay mo, napakaliwanag. Set of rules po kasi ang ibig sabihin yan. At bilang tayo ay bayan ng Diyos, may mga set of rules, may mga kautusan na ibinigay ng Diyos. At ang sabi nga dito sino daw bansa, no? Ang may mga palatuntunan na napakatuwid. No? Napakatuwid, matuwid. So ang ibig sabihin, yung moral, Brother Johnson, is based on righteousness. At against righteousness, that is not moral. So ang ibig sabihin, pag ikaw ay sumamba sa ibang mga Diyos, at ikaw ay nasa bayan ng Diyos, ay tatawagin kang sinner, immoral ka. Pag ikaw ay gumawa ng larawang inanyuan, at ikaw ay nasa loob ng bayan ng Diyos, makasalanan ka. And the same thing with the Sabbath. Kaya nga mapapansin ninyo, kung ano ang parusa doon sa pagkakaroon ng ibang mga Diyos, ay ganun din ang parusa sa paglabag sa Sabbath. Kaya hindi po ito naiiba, mga kapatid. Kaya para sabihin na paano naging moral ang Sabbath, kasi nga hindi nila naiintindihan ano yung ibig sabihin ng word na ito dito sa ating pinag-uusapan bilang mga Kristiyano. Ang ibig sabihin, tayo po ay bound doon sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos, at yan po yung standard of morality ng isang Kristiyano. At kapag yan ay nilabag mo, ay magiging makasalanan ka. Yan po yung ibig sabihin. Kaya ang sabi ni David, pansinin po yung sabi ni David, nagiging paborito ko na tuloy itong aklat ng mga awit, Brother Johnson. Ang sabi ni David sa 119, 150, ang sabi niya, ganito ang sabi ng talatang ito. Silang nagsisisunod sa kautusan ay nagsisilapit. Ang sabi niya rito sa talatang ito. Sila'y malayo sa iyong kautusan.
Yung mga gumagawa daw ng kasamaan, yung mga sumusunod ng kasamaan, ay ano daw? Malayo. Sabi niya, malayo sa iyong mga kautusan. Ayan. Kasi, ano ba yung kautusan ng Diyos? Sa talatang 142, itaas natin. Ang sabi niya, ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran. At ang kautusan mo'y katotohanan. So, dito po natin makikita mga kapatid, kung morality ang pag-uusapan, of course, within Christianity, within sa bayan ng Diyos, mayroon pong ibinigay ang Diyos bilang standard ng kanyang karakter, ng kanyang gobyerno. At yan po yung tinatawag natin na moral law. At kasama po dyan yung araw ng Sabat. Kaya yung magtatanong, paano naging moral ang Sabat? The mere fact na yan ay ibinigay ng Diyos as standard, yan po ay nagiging moral law. Yan po, Brother Johnson, yung may sasagot natin sa tanong na yan.